May registration na daw ngayon 2026. Ready ka na ba? Okay, so before natin pag-usapan yung registration, okay? So medyo nagbago yung date ng registration, okay? So kung napansin nyo sa mga nakaraang registration, um, tawag dito, January announcement and then February registration. Okay? So ngayon, February na, wala pang announcement sa registration. Parang nabago yata or bumalik yata siya dun sa dati. Okay? So ngayon, syempre, alam ko naman na marami sa inyong naghihintay ng registration. Okay? Yung mga bumagsak last time, yung mga baguhan, yung mga kakatapos pa lang ng aral nila, ayan yung mga naghihintay ng registration. Okay? Karamihan dyan bumagsak sa exam, sa mga nakaraang exam. Okay? So, syempre excited tayo na mag-register ulit. Okay? Pero sana, kung bumagsak man kayo last time, dapat alam nyo kung bakit kayo bumagsak or kumbaga, nabago nyo na or hindi nyo nagagawin yung ginawa nyo last time sa ngayon sa darating na registration o sa darating na exam. Okay, kasi kung patuloy mo pa rin gagawin yung ginawa mo dati nung bumagsak ka, same pa din, babagsak ka pa din. Okay? So kailangan lang talaga dito, lalo na 'di ba, yung mga videos ko nung nakaraan, medyo nagbago yung mga type of questions. Parang babaguhin nila, parang mas dadami yung mga work related, okay? Especially sa skills test natin, okay? So, alam ko naman marami ang naghihintay sa registration, marami yung excited sa registration, marami yung excited lang mag-exam, okay? So again, hindi lang naman registration ang kailangan nating malampasan, di ba? Ang pinaka-importante doon is kailangan yung maipasa yung exam. Okay? Huwag kayong masyadong excited na naka-register kayo. Siyempre, kailangan nyo pa din talaga makapasa sa exam. Mas kakabahan ka kapag naka-register ka tapos hindi ka ready sa exam. Okay? So, kailan kaya ang registration ngayong taon? Okay? So, based dun sa information na nakalap ko, siguro, ito ano ha, hindi ko sinasabi na parang ang pula ng mukha ko. So, hindi ko sinasabi na ito eksakto talaga na ito yung date. Okay? Pero sa calculation ko, mga around April siguro yan. April, ganun. March or April, ganun. So, kung hindi sila nag-announce ngayong January, ngayong February, maaring, syempre, March or April, di ba? Ganun lang naman yun. Pero syempre, wag lang naman registration yung kailangan nyong hintayin. Kailangan nagre-ready rin kayo, kailangan nagpa-practice din kayo ng mga vocabulary, kailangan nag-aaral din talaga kayo. Kung gusto niyo talaga makapasa sa exam at panigurado, konti pa din yung quota nila. Kasi hindi pa naman yata sila nakakabawi, di ba? Yung economy, marami pa rin ang mga nagsasara, konti pa rin yung mga na-hire. So, expect pa rin natin yung siguro may quota yung registration at konti rin yung quota ng passer. Okay? Huwag na muna nating expect na malaki yung quota. Kasi nga, ang dami pang tao sa rooster. Especially yung KLT21, 10K plus yun. So may expired pa lang sila ng next year. Diba? So marami pa din ang tao sa rooster. Kaya expect natin na konti pa din yung quota at may quota pa rin yung registration. So ngayon, kailangan talaga, ready talaga tayo. Ready yung mga gamitin natin sa registration, ready yung mga vocabs natin sa exam. Kasi kung kulang ka rin sa vocabs at naka-register ka, sayang lang yung slot mo. So i-make sure mo na papasa ka, magre-register ka kasi alam mo na papasa ka. Para hindi sayang yung effort, hindi sayang yung bayad mo. Okay? So ngayon, anytime naman mo pwedeng magkaroon ng exam, okay? Anytime pwedeng magkaroon ng registration. Ano lang, heads up lang. Siguro mga around March or April yan, ganun. Maglalaro yan sa ganun.
Basta first quarter meron dapat kasi based sa history ng registration at exam, first quarter meron. Laging gano'n siya, 'di ba? So siguro, since hindi February yung registration, baka na-move lang siya ng April, gano'n. So, hintayin natin, huwag kayong ma-excite na merong registration. Kailangan, ah, mag-ready kayo. Mas marami dapat yung ano niyo, preparation niyo sa exam kaysa sa excitement niyo sa registration. Okey, kasi kapagka naka-register ka nga at hindi ka pumasa, sayang yung effort mo. Sayang yung slot mo na maaaring sa iba mapunta na naka-ready na, 'di ba? Sayang naman. So kung ako sa inyo, mag-ready talaga ako, mag-aaral talaga ako, para makapasa kaagad sa exam. Kasi yun ang pinaka-main requirement, okey? Lalo na ngayon medyo mag-iiba yung flow ng mga exam, work-related kasi nga, yung mga Korean employer after many years, ngayon pa lang sila nagreklamo na ah, hindi daw nakakaintindi yung mga nakakapunta dun. Totoo naman yun kasi pagdating mo talaga dun, masya-shock ka talaga kasi kahit gaano ka kagaling dito sa conversation sa Pilipinas, pagdating mo talaga dun, mag-iiba talaga kasi makakausap mo na yung mga native Korean na sobrang bilis magsalita. Okay? So, siyempre, mag-start ka ulit. So, siyempre, normal lang naman yun, kaso perfectionist nga lang sila. Gusto nila unang tapak mo sa company, unang tapak mo sa production, alam mo na kaagad. So ganun sila, reklamador sila, gusto nila kasi kaagad makuha mo. Ganun sila ka-strict. Okay, kaya siguro nagreklamo sila dun sa survey na hindi daw nakakaintindi. Siyempre baka sinisigaw-sigawan na kaagad, 'di ba? So masha-shock ka talaga. So that's normal. They love shouting talaga, Koreans. Mahilig manigaw. Ganun talaga sila. Lalo na pag boss, ganun. So ayun, mag-ready kayo sa darating na registration baka biglang mag-announce sila. I-ready niyo yung mga scanned files. Ako nag-a-assist ako ng mga resize files baka gusto niyo, mura lang naman. PM lang kayo dito. So ayun lang, exam registration expected March or April. Wait natin. Baka i-add niyo naman sa mga GC niyo. Last time kasi last registration, nagsabi ako na ang registration ay ngayon. Legit yung source ko noon eh. Legit yung source ko na nagsabi sa akin. Tapos ang dami ng bash. Pinopost mo daw yung video ko sa mga GC nila, blah blah blah. HRD ka ba? Ganyan ka ba? Sabi nila. Uh, so well, registration, darating din yan. Kailangan lang talaga ready kayo. Parang kasing mga pag meron kang information na hindi sila yung kumbaga, hindi sila yung nauna, especially sa mga nagba-vlog-vlogan, maainggit talaga sila. Okay. So ako naman, isa lang intention ko, magbigay ng information, tumulong sa mga EPS. 10 years na ako na nag-a-assist. Nagpapa-enrollment ako, affordable lang naman, hindi tulad sa iba na as in 10,000, 15,000 ang enrollment fee. So dito sa amin, mababa lang. Pero ako, 4 times EPS topic exam passer. Galing nga rin ako ng South Korea. So, well, I know the process. Okay, so yun lang, once again, mag-ready kayo sa registration. Kung kayo nag-enjoy or natuto ng konting kaalaman about sa aking mga video, baka pwede nyo naman akong support by following me, by sharing my video, by buying dun sa showcase ko. 'Di ba? Ano lang, kasi karamihan ng mga followers ko 'pag information lang about sa EPS, dun lang sila active. Pero 'pag magpapasupport ako sa showcase, grabe naman kayo, 'di ba? Kailangan suportahan niyo din ako para ganaan naman ako, 'di ba? Kung may bibilhin kayo, may showcase ako diyan, or paki-follow niyo ako, paki-share yung mga videos. Well appreciated po 'yun sa lahat ng mga nagha-heart, sa mga nag-she-share, sa mga nag-add to favorite na aking mga videos. Maraming salamat. Patuloy po tayong magbibigay ng mga information about sa EPS. Ah Maraming salamat. Again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training. You have a nice day. Bye.